May isang magsasaka na nagmamay-ari ng malawak na lupain. Sila ng kanyang asawa ay kilalang masipag at masaya sa kanilang buhay. Mahal na mahal nila ang isa't isa, at bagamat simple ang kanilang pamumuhay, puno ito ng pagmamahalan. Subalit, may isang bagay na matagal nang kulang sa kanilang buhay, isang anak. Isang gabi, habang nagpapahinga sa harap ng kanilang tahanan, malungkot na tinanong ng babae ang kanyang asawa. Bakit kaya hindi pa tayo binibiyayaan ng Diyos ng anak? 10 taon na tayong kasal, pero tila ba hindi niya naririnig ang ating dasal? Niyakap siya ng kanyang asawa at sinabi, darating din ang tamang panahon, mahal. Magtiwala lang tayo. Alam ko sa puso ko, balang araw magkakaroon din tayo ng anak. Lumipas ang mga araw at patuloy silang nagdasal. Isang umaga, habang sila ay naglalakad sa tabi ng ilog, bigla silang nakarinig ng mahinang iyak. Agad nilang sinundan ang tunog at natagpuan ang isang basket sa gilid ng ilog. Sa loob ng basket ay isang sanggol na lalaki, nangangatog sa lamig at tila gutom na gutom. Agad na nag-aalala ang mag-asawa. Mahal, tingnan mo ito. Isang sanggol. Sigaw ng babae habang pinulot ang bata mula sa basket. Hinawakan ito ng mahigpit at inilapit sa kanyang dibdib upang painitan. Sino kaya ang nag-iwan sa kanya dito? Napakaliit pa niya. Tanong ng lalaki, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Siguro ito na ang sagot sa ating mga dasal, sabi ng babae, napapaluha habang tinatitigan ang sanggol. Baka ito ang handog ng Diyos para sa atin. Baka kaya tayo biniyayaan ngayon dahil sa ating walang hanggang panalangin. Oo nga, mahal, sagot ng lalaki. Tatawagan natin siyang Theo, ibig sabihin ay handog ng Diyos. Siya na ang ating anak mula ngayon. Dinala nila si Theo sa kanilang tahanan, pinainitin at pinakain ng ina. Habang pinaliliguan ng asawa ang sanggol, napansin niyang may kakaibang marka sa kanang balikat nito. Mahal, tingnan mo ito, sabi ng babae habang tinuturo ang marka. Parang simbolo ito, at may kulay bughaw. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng marka sa sinuman. Napatitig ang lalaki at sinabing, napakabihira niyan. Siguro isa itong tanda, pero huwag kang mag-alala. Basta't aalagaan natin siya ng buong puso, walang makakapinsala sa kanya. Lumipas ang mga taon at aking masaya si Theo. Bagamat siya'y may konting kakulaitan, siya ay kilala bilang mabait, matulungin, at napakaheneroso sa lahat ng tao. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at ng mga manggagawa sa bukid ng kanyang ama. Isang araw, habang tumutulong si Theo sa mga manggagawa sa bukid, napansin ng isa sa mga manggagawa, si Mang Pedro, ang kasiyahan sa mukha ng bata. Theo, masaya ka na naman kahit napakainit ng araw. Pabirong sabi ni Mang Pedro habang humahakot ng bigas. Oo naman, Mang Pedro. Gusto kong tumulong, mas masaya kapag kasama ko kayo, sagot ni Theo, ngumingiti. Alam mo, Theo, hindi lahat ng batang katulad mo ay may ganitong malasakit. Iba ka, kahit anak ka ng amo namin, hindi ka takot magpawis at magpakahirap kasama kami, sabi ng isa pang manggagawa. Bigla namang kumanta si Theo ng masigla, pagod ay wag damdamin, tuloy lang sa gawain, at sabay-sabay na nagtawanan ang mga manggagawa, tila ba nakalimutan ang init ng araw dahil sa kanyang boses. Ang kanyang pagiging masayahin at masipag ay nagdala ng kasiyahan at ginhawa sa bukid. Ngunit isang araw, habang tinutulungan ni Theo ang mga manggagawa, biglang may lumabas na makamandag na ahas mula sa mga damuhan. Hindi niya napansin ito hanggang sa bigla na lamang siyang kinagat sa binti. Napasigaw siya sa sakit, at agad na tumakbo ang mga manggagawa patungo sa kanya. Si Theo, nakagat ng ahas, sigaw ni Mang Pedro. Dali-dali nilang isinakay si Theo sa isang kariton at nagmamadaling dinala sa pinakamalapit na ospital. Pagdating nila roon, nawalan ng malay si Theo at agad siyang inilagay sa ICU. Nang makarating ang mga magulang ni Theo, labis ang kanilang pag-aalala. Ang ina ni Theo ay humahagulgol habang nakatingin sa anak na walang malay. Doktor, tulungan niyo po kami. Umiiyak na sabi ng ina. Gawin niyo po ang lahat. Kahit maubos ang lahat ng ipon namin, iligtas niyo lang ang anak namin. Tugon ng doktor, ginagawa po namin ang lahat ng makakaya namin, pero mabilis kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Wala kaming sapat na anti-venom dito sa ngayon.
Kailangan pa nating hintayin ang padala mula sa ibang lugar, pero darating ito kinabukasan pa. Buong gabi, hindi umalis ang ina ni Theo sa tabi ng kanyang kama. Madilim na ang silid, tanging mahinang ilaw mula sa lampara ang nagbibigay ng liwanag. Nakatulog ng bahagya ang ina ni Theo, ngunit bigla siyang nagising sa isang kakaibang tunog, isang maliit, mabilis na beep. Tiningnan niya ang paligid at napansin niyang may kakaibang ilaw na nagmumula sa dibdib ni Theo. Nang buksan niya ang damit ng anak, nakita niyang ang bughaw na marka sa balikat nito ay nagliliwanag. Natakot ang ina ni Theo at mabilis siyang lumabas ng silid para tawagin ang doktor. Doktor! Doktor! Kailangan niyo itong makita, sigaw niya habang mabilis na bumalik sa silid kasama ang doktor. Ngunit pagdating nila sa silid, laking gulat nila nang makitang gising na si Theo, tila walang nangyari. Anong nangyari dito? Tanong ng doktor, naguguluhan. Nasaan ang kagat ng ahas? Wala na itong bakas. Hindi makapaniwala ang ina ni Theo. Theo, anak, kamusta ka? Ano ang nararamdaman mo? Tanong niya habang hawak ang kamay ng bata. Nagugutom po ako, ina. Gusto ko pong kumain, tugon ni Theo, tila ba walang kamalay-malay sa nangyari. Napatitig ang doktor at ang mga magulang ni Theo sa isa't isa, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Alam ng ina ni Theo na ang kanyang anak ay hindi pangkaraniwang bata. Subalit sino nga ba si Theo? Ano ang tunay niyang pinagmulan? Ngayon ay 14 na taong gulang na si Theo, at nasa mataas na paaralan na. Kilala siya sa buong eskwelahan bilang isang napakatalinong estudyante. Lagi siyang nangunguna sa klase, hindi lamang dahil sa kanyang talino kundi pati sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Isang umaga sa kanilang chemistry class, abala ang lahat ng estudyante sa pagsasagawa ng isang eksperimento. Nasa harap ang kanilang guro, ipinapaliwanag ang mga hakbang sa eksperimentong gagawin nila. Mga estudyante, tandaan nyo ito. Kailangan kayong maging maingat sa gagawing eksperimento. Ang mga kemikal na ito ay sensitibo. Isang maling timpla lang ay maaaring magdulot ng pagsabog. Kaya't sundin nyo ng mabuti ang mga instructions. Huwag magmadali, mariing paalala ng guro habang isa-isang pinagmamasdan ang mga estudyante. Opo, ma'am. Sagot ng klase, sabay na nagsimula sa kanilang mga gawain. Si Theo, bilang laging masunurin at maingat, ay tahimik na nagtrabaho kasama ang kanyang kaklase. Tahimik ang silid, naririnig lamang ang mga tunog ng baso, pagsukat ng mga kemikal, at mahinang bulungan ng mga estudyante. Subalit, sa likod ng silid, may isang estudyanteng kilala bilang ang siga ng klase, si Brian. Hindi siya masunurin sa mga guro at laging gumagawa ng gulo. Brian, siguraduhin mong tama ang mga hakbang mo. Sabi ni ma'am, delikado ito, sabi ni Theo nang mapansin niyang hindi sumusunod si Brian sa mga patakaran. Napangisi lang si Brian, relax, Theo. Mas alam ko to, wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Hindi naman totoo na sisabog to. Ngunit hindi inakala ni Brian ang susunod na mangyayari. Matapos niyang ihalo ang maling kemikal, biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Boom! Tila nagulat ang buong klase. Napuno ng apoy ang kisame, at kumalat agad ang usok sa buong silid. Ang iba ay sumigaw, ang ilan ay agad tumakbo palabas. Mga estudyante, lumabas na kayo, dali, sigaw ng guro, nanginginig sa takot habang inaakay ang mga estudyante palabas ng silid. Takot na takot ang mga bata. Ang ilan ay may mga sugat at nasugatan dahil sa pagsabog. Habang nasa labas na ang karamihan, mabilis na binilang ng guro ang kanyang mga estudyante. Isa-isa siyang tumingin sa kanilang mga mukha at napansin niyang 3 ang nawawala. Nasaan sina Theo, Brian, at Sofia? Ang guro ay labis na nataranta. Diyos ko, naiwan sila sa loob. Halos mabaliw siya sa takot. Tulungan niyo ako. Kailangan nating iligtas sila. Umiiyak na siyang humihingi ng tulong habang nakatingin sa nagliliyab na silid. Biglang may sumigaw mula sa mga estudyante, tingnan nyo. Si Theo. Lahat ay napatingin sa pintuan ng nasusunog na silid. Sa gitna ng nag-aapoy na mga dingding, lumabas si Theo mula sa silid na karga-karga ang 2 kaklase. Nasa kaliwang balikat niya si Brian, at nasa kanan naman si Sofia. Ang apoy ay tila bumabalot sa paligid nila, pero determinado si Theo, walang takot sa kanyang mukha.
Tumakbo siya palabas ng silid, dala ang dalawa. Si Theo. Si Theo ang nagligtas sa kanila. Sigaw ng mga estudyante, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Pagkababa ni Theo sa dalawa sa lupa, parehong umiiyak sina Brian at Sofia, inuubo mula sa usok. Agad silang nilapitan ng guro at ng ibang estudyante. Brian, Sofia, mabuti na lang, sabi ng guro, umiiyak sa pag-aalala at tuwa. Tumingin siya kay Theo. Theo, paano mo nagawa ito? Paano ka nakaligtas sa loob ng silid na iyon? Humihingal si Theo, pagod pero kalmado. Kailangan ko silang iligtas, ma'am. Hindi ko pwedeng pabayaan na masaktan sila. Si Brian, na palaging mayabang, ngayon ay umiiyak sa hiya at pasasalamat. Theo, salamat, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na magawa ito. Pasensya na, sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi sumagot si Theo, ngunit tinapik niya si Brian sa balikat, tanda ng pagtanggap ng kanyang paghingi ng tawad. Lahat ng estudyante ay nagtatalunan sa saya, pinapalakpakan si Theo sa kanyang kabayanihan. Si Theo ang bayani natin. Sigaw ng isang kaklase. Habang yakap ng guro si Theo, natulala siya. Alam niyang may kakaibang lakas at tapang si Theo na hindi karaniwang nakikita sa isang bata. Sa kanyang isip, nagtatanong siya, sino nga ba si Theo? Ano ang lihim na taglay niya? Ngayon ay nasa kolehiyo na si Theo. Dahil sa kanyang likas na talino at determinasyon, pinili niyang kumuha ng kursong medisina. Nais niyang maging doktor, hindi lamang para sa kanyang sarili o para sa karangalan, kundi upang makatulong sa mga mahihirap na hindi kayang magpagamot. Isang araw, habang kausap niya ang kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang pangarap, napangiti si Theo. Alam niyo, gusto kong maging doktor hindi para yumaman. Gusto kong bumalik sa ating lugar at tumulong sa mga tulad nating simpleng mamamayan. Lalo na yung mga walang pambayad sa ospital, sabi niya, seryoso ngunit may halong pagkasabik sa kanyang boses. Talaga, Theo, sobrang angat mo na nga sa klase, pero ganon ka pa rin ka mapagpakumbaba, sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Oo, bro, sagot naman ng isa, ang swerte ng magiging pasyente mo, kasi hindi lang talino ang meron ka, kundi puso. Ngumiti lang si Theo at tumingin sa malayo. Sa isip niya, alam niyang mas malaki ang misyon niya sa buhay, ngunit hindi pa niya batid kung ano iyon. Isang linggo bago ang kanyang ika-18 kaarawan, isang gabi naisip niyang mag-ihaw ng karne para sa isang simpleng selebrasyon kasama ang kanyang pamilya. Kaya't nagpasya siyang pumunta sa palengke upang bumili ng karne. Habang naglalakad siya patungo sa palengke, napansin niyang madilim na ang paligid at malamig na ang hangin. Tahimik ang kalsada, ngunit habang papalapit siya sa isang sulok, narinig niya ang ingay ng sigawan. Nang kanyang silipin, nakita niya ang tatlong lalaki na walang awang binubugbog ang isang matandang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada, bitbit ang kanyang maliit na tasa ng mga baryang natipon mula sa pamamalimos. Ano to? Kukunin niyo pa yung barya ng matanda. Bulong ni Theo sa kanyang sarili, habang agad niyang binilisan ang mga hakbang. Naririnig niyang tumatawa ang mga lalaki habang pilit na kinukuha ang barya ng pulubi. Hoy, ano ba? Tama na yan. Sigaw ni Theo, mabilis siyang lumapit at hinatak ang isa sa mga lalaki. Alis dyan, bata, sigaw ng isa sa mga lalaking nambubugbog, ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na sinuntok ni Theo ang lalaki sa sikmura. Napaatras ito, nagugulat sa lakas ng binata. Ang ikalawang lalaki ay sumugod, ngunit sinipa ni Theo ito sa hita kaya't bumagsak ito sa lupa. Bitiwan niyo ang matanda, galit na utos ni Theo. Nang makita ng ikatlong lalaki ang nangyayari, dali-dali itong tumakbo palayo, kasunod ng dalawa pang nasaktan. Habang naglalakad pa atras ang mga lalaki, sumigaw pa ang isa, tandaan mo to, Theo. Babalikan ka namin. Ngunit hindi na nagpatinag si Theo. Nang makaalis na ang mga ito, nilapitan ni Theo ang matandang lalaki na halos hindi na makatayo. Marahan niyang iniangat ang pulubi. Tay, ayos ka lang po ba? Tanong niya, inaalalayan ang matanda sa kanyang pagtayo. Ngunit habang tinutulungan niya itong bumangon, biglang nakaramdam si Theo ng kakaibang sensasyon, parang may dumadaloy na kuryente sa kanyang katawan. Napatigil siya sa pagkilos. Kasabay nito, biglang lumakas ang hangin sa paligid nila, na parang may bagyo.
Napansin ni Theo na ang kanyang birthmark sa kaliwang balikat ay nagsimulang magningning ng bughaw, kumikislap na parang may sariling buhay. Ang matandang pulubi ay biglang napatitig sa kanya, malaki ang mga mata, tila ba nakakakita ng isang milagro. Hindi ako makapaniwala, ikaw na nga ba? Ikaw ang hinihintay namin, kanyang kamahalan. Bigla ang sigaw ng matanda habang biglang lumuhad sa harap ni Theo. Gulat na gulat si Theo, hindi makapaniwala sa naririnig. Ano pong sinasabi nyo, Tay? Tumayo po kayo, hindi po ako kung sino man yang sinasabi nyo. Pero hindi pinansin ng matanda ang kanyang mga salita. Sa halip, nagsimulang umiyak ito ng tuwa at nagsimulang sumayaw na parang isang bata. Matagal na kitang hinahanap, sa wakas, natagpuan kita, iyong kamahalan. Patuloy na sigaw ng matanda. Nangangatog si Theo sa gulat. Tay, baka po nagugutom lang kayo o nauuhaw. Halika po, bilhan ko kayo ng pagkain, alok ni Theo, sinusubukan pa ring intindihin ang kakaibang nangyayari. Ngunit bigla ang tumayo ang matanda, at bago pa man makapagsalita ulit si Theo, tumakbo ito palayo. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Kailangan nilang malaman na nakita ko na siya. Babalik ako, sigaw ng matanda habang mabilis na tumatakbo, at sa isang kisap mata, bigla na lamang itong nawala. Naiwang nagtataka si Theo, natigilan sa gitna ng kalsada. Ano yun? Ano ang nangyari? Sino ako? Tanong niya sa kanyang sarili, habang iniisip kung totoong nangyari ang nakita niya o isa lang bang guni-guni. Muling hamupa ang hangin, at natigil ang kislap ng kanyang birthmark. Nagpatuloy si Theo sa kanyang paglalakbay papuntang palengke, ngunit hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may malaking bagay na mangyayari sa kanyang buhay. Noong ika-18 na kaarawan ni Theo, nagdaos ng isang simpleng selebrasyon ang kanyang pamilya. Bagaman payak, ramdam ang saya at ang kasaganahan ng pagmamahal mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Dumalo ang kanyang matagal ng mga kaibigan, mga kaklase niya mula pa noong elementarya, pati na rin ang mga trabahador ng kanyang ama sa bukid. Naghahain ang kanyang ina ng iba't ibang pagkain sa mesa, lechon, pansit, at sari-saring prutas. Sa likod bahay, may maliit na entablado kung saan kumakanta ang ilang mga kaibigan ni Theo. Masaya ang lahat habang nagtatawanan at nagsasalo-salo. Tumatawa si Theo habang nakikipag-usap sa isa sa kanyang mga kaibigan. Naalala mo ba nung naglaro tayo ng taguan sa palayan, tas nahulog ka sa kanal? Sabi ni Theo habang hinihila ang kanyang tiyan sa kakatawa. Tangina, oo nga, basa akong parang palaka noon. Sagot ng kaibigan niya habang nagtatatawanan silang lahat. Sumama naman ang ilan sa mga trabahador sa kantahan. Theo, huwag kang mahiya. Ikaw na ang mag-perform. Sigaw ng isa sa mga manggagawa ng kanyang ama. Walang magawa si Theo kundi tumayo at kantahin ang paborito niyang awitin mula sa kabataan niya. Nagsigawan ang mga tao, sumasabay sa kanyang pagkanta. Matapos ang kainan, kwentuhan, at sayawan, isa-isang umuwi ang mga bisita. Napangiti si Theo habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaibigan at pamilya na nagpaalam. Masaya ang puso niya. Pagkatapos ng masayang gabi, umakyat si Theo sa kanyang kwarto. Humiga siya sa kanyang kama, nakangiti habang iniisip ang kaganapan ng kanyang kaarawan. Ang saya-saya ko, bulong niya sa kanyang sarili. Naramdaman niyang puno ng pagmamahal ang araw na iyon, mula sa kanyang mga kaibigan hanggang sa kanyang pamilya. Hindi niya mapigil ang ngumiti habang tinutulungan siya ng antok na makatulog. Habang natutulog, biglang nagising si Theo dahil sa malakas na ihip ng hangin na bumubukas at nagsasara ng bintana sa tabi ng kanyang kama. Tumayo siya, medyo groggy pa, at lumapit upang isara ito. Pero bago niya ito maisara, napansin niya ang isang figure sa labas ng bahay, ang matandang pulubi na nakita niya sa palengke ilang araw na ang nakalilipas. Nakasimangot si Theo, nagtataka kung anong ginagawa ng matanda doon sa gitna ng gabi. Anong ginagawa niya dito? Tanong niya sa sarili. Mula sa ibaba, narinig niyang tinatawag siya ng matanda. Theo, bumaba ka at magkita tayo. Nabigla si Theo. Ano? Bakit siya nandito? Sa halip na mag-alinlangan, mabilis siyang bumaba ng hagdan at dumaan sa likod ng bahay, kung saan naghihintay ang matanda. Paglabas niya, tumingin siya sa matanda at nagtanong, anong ginagawa mo dito, Tay? Gabi na, bakit ka narito? Ngunit sa halip na sumagot ng diretso,
Yumuko ang matanda, tila nagbibigay galang sa kanya. Ang inyong kamahalan, sabi ng matanda na may malalim na pagyuko. Napalunok si Theo sa gulat. Tay, huwag kayong magbiro ng ganyan. Hindi ako royalty. Tumayo po kayo. Ngunit tumangala ang matanda at sumagot, hindi mo pa alam, mahal na prinsipe. Ikaw ay higit pa sa isang hari. Ikaw ang tagapagmana at magiging pinuno ng kaharian ng Balamban. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ako prinsipe. Ngumiti ang matanda, parang wala siyang narinig. Kung susunod ka sa akin, ipapaliwanag ko ang lahat. Alam kong ito'y nakakagulat, ngunit ito ang katotohanan. Bagaman nag-aalangan, sinundan ni Theo ang matanda patungo sa isang maliit na imbakan sa dulo ng kanilang bakuran. Habang naglalakad, masaya at tila baliw na sumasayaw ang matanda, nagmumurang kaligayahan. Pagdating nila sa harap ng maliit na silid, binuksan ng matanda ang pinto. Inaasahan ni Theo na makikita lamang niya ang mga lumang gamit sa bukid. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang portal na naglalabas ng liwanag, napakatingkad at kaakit-akit, tila ba ito'y isang bagong mundo. Napatigil si Theo at napatitig sa tanawin sa loob. Ano to? Tanong niya sa sarili, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Panginoon ko, bulong niya, at kinurot ang kanyang sarili upang siguraduhin hindi siya nananaginip. Ngumiti ang matanda, hindi ka nananaginip, mahal na prinsipe. Ito ang iyong tahanan. Halika, pumasok ka na at bumalik ka sa iyong kaharian. Nang pumasok si Theo, bumungad sa kanya ang napakagandang syudad na kumikislap sa liwanag. Sa kaliwat kanan, nakatayo ang mga tao, nagbabaluktot, lumuluhod habang siya'y dumadaan. Mas lalo pang nabigla si Theo nang makita na ang matandang pulubi ay biglang nagbago ng anyo, hindi na siya matanda, kundi isang lalaking nasa 40 anyos na, nakasuot ng pulang uniforme ng hukbo na may gintong espada na nakasabit sa kanyang balakang. Anong nangyayari dito? Tanong ni Theo, halos hindi pa rin makapaniwala. Habang patuloy silang naglalakad, dumaan sila sa hanay ng mga kabayo, na may mga sakay na mga mandirigma. Ang bawat isa ay naka-uniforme ng pula at ginto, handang sumaludo sa kanila. Huminto ang lalaki, na ngayon ay isang opisyal, sa harap ng mga kabayo at sumigaw ng malakas, kawal ng kaharian ng Balamban, ibigay ang inyong saludo sa ating tagapagmanang prinsipe. Nagbigay ng napakalakas na sigaw ang buong hukbo, kasabay ng pagbagsak ng kanilang mga espada sa lupa bilang pagpapakita ng kanilang paggalang. Maging ang mga kabayo ay yumuko, tila nagbigay galang din kay Theo. Nanatiling nakatayo si Theo, nanginginig at hindi makapaniwala. Nananaginip ba ako? Tanong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba at gulat. Ngumiti muli ang opisyal, ngayon ay seryoso na. Hindi ka nananaginip, mahal na prinsipe. Ikaw ang tagapagmana ng kaharian ng Balamban. Maligayang pagbabalik, at ipagdiwang natin ang iyong pagbabalik sa iyong kaharian. Patuloy na bumubulong si Theo sa sarili, paano nangyari ito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pero sa kabila ng lahat, alam niyang may mas malalim pang lihim na dapat niyang matuklasan. C'est comme ça.